All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Solemnity of the Holy Trinity. Solemnidad ng tatlong persona sa iisang Diyos ang ating ginugunita ngayon. Kaarawan ng Diyos sa tatlong persona. Dito nakasalalay ang ating life. Okay. Ano ba yun sa Tagalog? Buhay. Kung wala siya, wala tayo. At nagpaalala ang araw na ito sa ating pagkakaisa. Nagpaalala sa atin na hindi tayo mabubuhay ng wala tayong buhay na maayos kung walang pagkakaisa. Dahil ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, nang dahil sa kanilang pagkakaisa na walang dibisyon, nagawa nila ang mundo. Kaya pinaalalahanan tayo na dapat tayong magkakaisa. Katulad sa kaisahan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, andito na naman, no? Sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. 981 AM sa inyong mga radyo, 94.1 FM. Ang makasama natin as usual sa technical side, kasamang Tax Ilumba at Danny Luot. Okay. At ating nakaugalian ng paggalang, no? Sa ating Ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo. Of course, sinamahan ang ating mga kaibigang radyoman, no? Ang whole staff ng RMN Dipolog. Okay. Ating paggalang sa kanilang lahat. At gayon din naman, no? Hindi natin dapat kakalimutan ang paggalang sa ating spiritual father, ang Ama ng ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, sinamahan pa rin sa ating mga kaparian na tumulong sa kanya, no? Sa ating obispo sa gawaing pastoral. Okay, ano ba ang pitsa ngayon? Okay, pitsa 26. Okay, sa buwan ng Mayo. Okay, ilang araw na lang, buwan ng June na, no? Hunyo. At mag-effect na ang reshuffling ng ating mga kaparian, no? Kung saan sila i-assign na naman.
Okay. Sa napag-alaman ko, merong mga tribute na nagawa na sa mga kaparian natin sa katedral. May ginawang tribute na ang ating katedral. Sa pagpasalamat din sa mga kaparian nating na-assign na lumipat na, ma-reassign na. Okay. Salamat sa mga kaparian natin, katulad ni ang ating direktor din, advisor sa Catholic Faith Defender at Bible Apostolate, Reverend Father Ruin Salvo, at gayon din Reverend Father Ramil Kurong, Okay. At ano ba, sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, mga Katoliko at hindi Katoliko. Okay. Aking paggalang sa inyo at sa lahat-lahat na hindi ko hindi na naisip ko. Okay. Aking paggalang sa inyong lahat. Okay. Ang paniwalang iisang Diyos sa tatlong persona, nahati po tayo nito. Tayong mga naniniwala sa Biblia, tayong mga naniniwala sa Diyos, nahati po tayo. Okay. Ibig sabihin, hindi tayo nagkakaisa sa paniwalang ito. Dahil iba-iba ang ating buong paliwanag tungkol nito. May naniwala sa aral na ito, Santissima Trinidad, meron namang hindi. At merong naniwala pero hindi katulad ang kanilang buong unawa nito sa ating buong unawa ding mga Katoliko. So, sa madalit salita, divided tayo nito. Yung iba pa magsasabi na, wala namang mababasang the Holy Trinity sa loob ng Biblia. Tinanggap naman natin. Wala naman talagang salitang the Holy Trinity sa loob ng Biblia. Pero, hindi po ibig sabihin na kapag wala ang salitang ginamit sa pagtawag sa aral na ito, hindi po ito nangangahulugang mali na at hindi totoo. Ang daming mga salitang ginamit natin na ang pinangalanan o ginamitan nating mga salitang ito ay totoong totoo pero hindi nasulat sa Biblia. Halimbawa, palagi ko na itong ginawang halimbawa. Ang salitang monotheism. Monotheism. Hindi po ito mababasa ng letra por letra sa loob ng Biblia. Maaring mabasa ang salitang mono at theos, pero ang ibig sabihin sa dalawang salitang ito na pinag-isa natin, na ginawa nating monotheism, hindi po ito matatagpuan sa loob ng Biblia. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang mono? Only. Only. At theos, God. Elohim sa Hebrew. Okay. So, ang paniwalang iisang Diyos. Iisang Diyos lang. Tinawag nating monotheism. Ang dalawang Gregong salita, dinugtong natin. Pinag-isa natin. Dalawang salita pero pinag-isa natin. No? Ginawa nating monotheism. No? Galing sa binubuo sa dalawang salitang Gregong mono at theos. Pinag-isa natin, naging monotheism.
Hindi po ito matatagpuan sa loob ng Biblia. Pero, totoo ang aral na ito. Dahil talagang iisang Diyos lang ang itinuro o pinahiwatig ng Biblia. So, isa yung halimbawa na maaring ang salita hindi mahanap sa loob ng Biblia, pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia. Ang paniwalang iisang Diyos sa tatlong persona, pinahiwatig ito sa loob ng Biblia. Sa binyag pa lang o bautismo, ang formulang itinuro ng Panginoon kapag magbautismo o magbinyag tayo, sa tatlong pangalan ito, ginagawa. Banggitin ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At kung babasahin natin ang buong Biblia, hindi po natin masabing hindi nagkakaisa ang tatlong persona na ito. Perfecto ang kaisahan nila. Kaya, nabuo ang aral na the Holy Trinity. Uulitin ko, hindi mahanap sa Biblia ang salitang ito, pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia. Ang iisang Diyos sa tatlong persona. At huwag ding kalimutan yung nabigay ko na sa inyo sa nakaraang programa natin. Nasa unang chapter pa lang ng Biblia, ang aklat ng Genesis. Okay. Genesis chapter 1 verse 26 ng sinabi, nilatag ang paglalang ng Diyos sa tao. Tayo, nang linalang ng Diyos ang tao. Anong sabi niya? Lalangin natin ang tao sa ating kawangis, katulad sa ating imahe. Okay, bakit ginamit niya ang salitang natin? Gagawin natin ang tao kagaya sa ating kawangis o imahe. Bakit ginamit niya ang salitang natin? Denoting o nagpahiwatig siyang hindi iisa lang ang persona sa iisang Diyos dahil may kasama siya. At malalaman natin ito kung ilang persona ito, malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Diyos na kasama niya. Pinahiwatig ito halimbawa sa unang libro ng New Testament. Kung hindi ako nagkakamali, ang Book of John. Di ba? Book of John. Na ano ang sabi sa simula, ibig sabihin yung paglalang sa mundo, nariyan na ang Ama, Amang Diyos. At hindi lang siya, sinabi ding, nariyan na ang salita, kasama ng Diyos Ama. At Diyos din ang salita. Sino ba ang tinumbok nito? Ang salita na Diyos na batay sa versikulo 14 ng aklat ng Juan, Juan 1, versikulo 14, ang salita na Diyos na nagkatawang tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa isang Diyos, pinahiwatig sa Biblia, nariyan ang Ama at ang salita na Diyos din na nagkatawang tao. So, dalawa na. At malalaman natin ito na tatlo talaga ito kapag puntahan natin ang formula ng binyag o bautismo. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, nang inutusan niya ang kaniyang mga apostol na gagawing mga alagad ang buong mundo, tayo gawing alagad, ibig sabihin mananampalataya
sa Kanya, sa Diyos, sa pagbautismo, ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Magbiniyag kayo o magbautismo kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, pinahiwatig na ang Diyos pala, iisa, pero tatlo ang persona. At kung naniwala kang hindi nagkakaisa, ibig sabihin nagkakaisa ang tatlong personang ito, ibig sabihin, tama ang aral na may iisang Diyos sa tatlong persona na pinahiwatig sa loob ng Biblia. So, ito ang the Holy Trinity na ating sa araw na ito, ginugunita natin ang magamitan natin ito ng salitang celebrate, no? Sine-celebrate natin. Pinagdiwang natin ang kaarawan ng Diyos sa tatlong persona. So, mahirap ipaliwanag ito kapag ating tanungin lahat ng tanong. Iba-ibang tanong. Dahil Diyos ang pinag-usapan nito. At sa aral ng Simbahang Katoliko, hindi po ito buong mauunawaan. Hindi po ito buong mauunawaan. Maaring mauunawaan natin ng ilang bahagi nito, pero hindi sa kabuuan nito. Dahil mahirap namang sabihin na ang Diyos na walang limitasyon, mauunawaan siya ng kagaya nating finite. Ibig sabihin, may limitasyon. Di ba tayo mga tao may limitasyon tayo? Isipin nyo, mauunawaan ba natin ng lubusan ang being na walang limitasyon? Sino ba ang walang limitasyon? Ang Diyos. So ang isang may limitasyon na katulad nating mga tao may limitasyon, sasabihin nating buong mauunawaan natin ang Diyos na walang limitasyon, ang hirap itong isipin. Dapat, ang makaunawa sa isang being na walang limitasyon, walang limitasyon din. So, tayong mga tao may limitasyon tayo, finite tayo, ang Diyos infinite, kaya ang logical na paniwala ay yung sinabi ng Simbahang Katoliko na ang Diyos sa kabuuan hindi talaga natin mauunawaan. Kaya nga tinawag na mystery. Okay. Naalala ko tuloy yung mga ministro at pastor ng mga hindi Katoliko nang sinasaway o nag-criticize sila sa aming mga dipensor Katoliko na kami kasi nag-try kasi kaming ipaliwanag ang Santissima Trinidad. Oh? Para bang sinabi nila na itong mga Catholic faith defenders, mga dipensor Katoliko, parang pinabatid nilang nauunawaan nila ang Santissima Trinidad dahil nagdi-defend sila nito. Katulad ko, nag-defend ako sa Holy Trinity. At inunawa nilang, itong mga CFD, nauunawaan nila ang Santissima Trinidad dahil dinidepensahan nila ang Holy Trinity. Hindi po ito ibig sabihin kapag dinipensa natin ng isang aral, buong nauunawaan natin ito. Hindi po ganon. Wala po kaming sinabing sa kabuuan nauunawaan namin ang the Holy Trinity. Okay. Yung mga paliwanag namin, parte
parte lang ito sa ating nalaman tungkol sa Kanya, tungkol sa Diyos, na ni-reveal niya. At naalala ko tuloy yung sinabi ni St. Thomas Aquinas na faith is not opposed to reason. Ibig sabihin, magkaibigan, no? Hindi magkaaway ang siyensya at ang paniwala. Belief. Now, ito? Mapapatunayan natin ito kung marunong tang magsasagot sa mga tanong ng mga walang paniwala, katulad sa mga atheists. Diba? Kapag masagot natin ng logical, philosophical man o basta masagot nating kapanipaniwala ang mga tanong ng mga atheists, agnostics. Okay. Ibig sabihin, may reason pala. May rason pala ang mga theist o mga naniniwalang may Diyos, no? Katulad ko, katulad siguro ninyo, no? Naniniwala sa Diyos. Okay. So, ibig sabihin, yung mga tanong, mga objection, limitado din ito. Diba? No? Dahil ang mga nagtatanong, yung mga hindi Katoliko na nag-against sa doktrina ng Santissima Trinidad, mga tanong nila may limitasyon naman. Diba? Dahil mga tao din sila. So, kung ang mga tanong nila may limitasyon, masagot din ito ng mga sagot na may limitasyon. Diba? Logic. So, yung mga objection ng tao, objection. Pero hindi po nating masabing ang mga objection nila, walang limitasyon. Katulad sa Diyos. Mga tao sila. So, ibig sabihin, silang mga nagtatanong na may limitasyon, yung mga tanong din nila may limitasyon. Hindi kasi sila all-knowing. Di ba? So, ang mga objeksyon at tanong na may limitasyon, maaring masagot din ito ng mga taong may limitasyon. Na ang mga sagot may limitasyon din. Di ba? Yon ang ibig sabihin ni St. Thomas Aquinas na faith, ang paniwala o belief, hindi po ito magkaaway sa siyensya. Mapatunayan natin ito kung apologist tayo. Ibig sabihin, masagot natin ng kapanipaniwala yung mga objection o mga atake ng mga atheist. By the way, shout out, may nag-shout out dito. Kita natin sa screen. Leonard King Haiktin. Okay. Maulan na umaga dito sa Maynila, Paranaque area. Maulan pala sa inyo. Sa amin dito, walang ulan. Okay. Malinaw ang sikat ng araw. Okay. So, okay, kahit na maulan, okay, okay pa rin, okay? Salamat sa panunood, no? Okay. Naka-tune in ka sa RMN Dipolog. Okay. Lugar naming mga Bisaya. Pero ang palatuntunang ito, ginawa natin Tagalog. Dahil gusto din nating malaman. Gusto din nating maging bihasa sa Tagalog, no? Para hindi lang mga Bisaya ang mabigyan natin ng serbisyo sa palatuntunang ito. Sa inyo ding mga Tagalog, no? Buong Pilipinas ang maserbisyohan sa palatuntunang ito. So, mga kapatid at mga magulang, yon. Okay. Now, napaliwanag natin ng ilang objection, tanong tungkol sa the Holy Trinity. At mga kapatid at mga magulang, ang gusto kong sasabihin ngayon sa ating paggunita sa kaarawan ng the Holy Trinity, ito lang. Manalig kayo sa totoong church.
o totoong simbahan na totoong tinatag o sinimula ng Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magduda. Dahil kapag magdududa kayo, dahil mga pari lang, tao lang, maaring magkakamali ng personal, maaring magkasala, kung magdududa kayo sa mga aral ng simbahang ito, nang dahil sa limitasyon ng mga pari, is para na ring nagdududa kayo sa pag-guide ng Espiritu Santo. Nagdududa kayo para na ring nagdududa kayo sa kakayahan ng Espiritu Santo. Bakit? No? Dahil ang Holy Spirit ang gumagabay sa totoong iglesia na nasimulan o naitatag ng Panginoong Jesucristo. Sino ba ang nagga-guide sa totoong church o simbahan na sinimula ni Kristo? Sino ba? Ang Holy Spirit. So, maari bang magkakamali ang Holy Spirit? So, kung naniwala kayo na hindi magkakamali ang Holy Spirit, ibig sabihin, ang simbahan na ginagabayan niya sa pangangaral ng faith at morals, hindi rin magkakamali. Kung aral na ang pag-uusapan. So, yan. No? Kaya ako, dahil naniwala ako na ang the Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Kaya wala sa isip ko yung sinabi nila na apostate daw ang sinimula ni Cristo. Dahil hindi po magkakamali ang Holy Spirit sa paggabay sa totoong church na sinimula ng Panginoong Jesucristo. Wala na po akong oras na magpapatuloy sa susunod naman na linggo. Okay? Ang kapatid na Silbert, ang servant sa palatuntunang ito, ang magsasabi sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN